Hello guys! Good evening sa inyo. So medyo hindi tayo okay today. It's because dinala ako ng asawa ko nung nakarang araw sa hospital dahil nga sa bleeding. Bali, mahigit 15 days na yung menstruation ko. It started last May 28, tapos huminto ng June 2. Tapos, bumalik ulit ng June 4 until nung pumunta kami ng hospital ng June 15. June 13. And then, ngayon is June 14. Oo, June 14. Oo, yun. Dinala nila ako nung June 12 pala. June 12 ba yun? Oo. Friday. Tapos, yun, yung doktor nagsabi na dapat i-ultrasound ako. So, yung mga test na kinuha sa akin ay ultrasound, tapos yung beta human chorionic gonadotropins. Ewan ko kung correct yung pag-pronounce ko nito. Ito yung parang sa detection ng early pregnancy, ganun. Posible naman ata na buntis tayo ng 43. Kitang-kita yung ano ko. Kasi hindi ako nakakatulog dahil ubo ako ng ubo. Tapos, yun nga, palit ako ng napkin, ganun ba. So, medyo mahirap matulog. Tapos, ikukwento ko sa inyo mamaya kung bakit na ganito yung nangyari, ano. So, yung total expenses ko sa hospital is nabayaran ko na sa 403,300 Vietnam dong. Sa pera natin is nasa 850 or 900 pesos. Yun lang yung ano ko, yung palabas ko sa bulsa ko. Bali yung sa early pregnancy, yung beta human chorionic na test is 130,000 VND, which is mga 280-290 pesos. Tapos yung ultrasound ko nasa 250,000, nasa 500 pesos lang yung bayad ko sa ultrasound. Sa Pilipinas, 'di ba, mahigit 1.5 ganun. Tapos yung dito ako nagulat, yung CBC ko 23,300, which is mga 46 or 55 pesos lang yung CBC ko. Yun. So, ang mura talaga, as in, na-shock talaga ako na ganito lang yung binayaran ko sa hospital. Yung free sa akin is yung check-up ng doktor kasi nga may insurance ako. So, tapos yung gamot ko lahat is nasa 200 plus. Mga 230, so mga 400 or 500 pesos yung gamot ko. Good for ano na yun, good for 1 week na gamutan na yun. So, binigyan ako ng gamot para sa hormones, umaga at gabi iinumin. Tapos, yung ano ko, tawag dito, antibiotic. Yun, may antibiotic ako. So, sabi ng doktor, iwasan ko yung stress, iwasan ko muna na mag-akit babae, ganun ba? Yung normal na kasi fluctuating na daw yung hormones ko dahil sa early menopausal. So, 43 years old na ako. So, nandyan na talaga. Nandito tayo ngayon sa CR kasi nga yung anak ko, binabantayan ko magpupo. So, ano lang tayo ngayon? Dito, dual purpose tayo ngayon. So, continue tayo dito na sa kwarto. Hinihingal ako dun sa sa CR. Kamusta yung pakiramdam ko ngayon na 3 days, almost 3 days na ako umiinom ng gamot. Bali, unti-unti, salamat sa Panginoon, konti na lang, parang konting spotting na lang talaga yung sa akin. Yun nga lang, medyo hinihingal ako, tapos hinahanap talaga ng katawan ko na
magpahinga kasi nga akalain mo yun 14 days, 15 days ka na may bleeding. Although na hindi naman siya ganun kalakas na dugo. Pero it's so irritating lang kasi pag uubo ako, mararamdaman mo lumalabas yung dugo, tapos palit ka ng palit ng napkin, ganon, or in other days, panty liner lang, pero alam mo na, dinudugo ka. Tapos, hirap ako makatulog, ganon. Yung sabi ng doktor sa akin, fluctuating na nga daw yung hormones ko, may endocrine problem daw ako, so first is, ititreat muna yung bleeding ko and then titingnan kung kamusta yung mga results ulit. Kukuhaan ako ulit ng test, gano'n. Tsaka, tawag dito, kasi yung pap smear ko, 2 years ago pa. So, ipapaulit sa akin by next month, babalik ako doon, yun. So, hirap pala, no, yung menopausal. yung menopausal, yung may menopause ka na. Sa akin kasi early menopausal, yun yung sabi ng doktor sa akin. Kahit sa Pilipinas pa lang nasasabi na nasa perimenopausal na stage na ako, gano'n. So, lahat ng mga 40s, gano'n, nakakaranas na nito. So, hirap matulog, gano'n. So, pasalamat lang talaga ako na bago mag-menstruation, may mga iron na ako na iniinom. So, hindi ganun kababa yung hemoglobin, yung result ko lahat is okay. Yung lahat, everything okay talaga. Normal yung uterus ko, normal yung ovary ko, ganun. So, yun lang yun. Endocrine problem daw, fluctuating yung hormones, yun lang yung ititreat. And then, ito lang. So, buong araw, higa lang ako ng higa. Parang pagod na pagod talaga ako. Na, yun, parang stress lang talaga ako. One thing na siguro na nagpa-apekto sa mga hormones ko, it's because may gallstone ako. Bawal sa akin na kumain ng marami, ganun ba? So, nagda-diet ako. Mali yung pag-diet ko, ganun. So, paggabi, ang kinakain ko ay minsan sopas lang, tapos mainit na gatas, mainit na tubig or Milo, tapos iinom na lang ako ng konti, tapos tinapay, ganun, tutulog na ako. Yung meal ko lang talaga is lunch lang talaga. Yun yung full meal ko. Yung breakfast ko is maiksi lang, konti lang, konti. So, yun yung plus pa na 2 months na mahigit dito sa apartment namin na nire-renovate yung buong building. So, ang aga-aga pa ang maaga pa, nagdi-drill na, kahit Saturday, kahit Sunday, rest day mo, parang wala kang karapatang magpahinga ba. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung video, yung tunog na everyday na naririnig namin early in the morning. So, hindi ako nakakatulog, hindi kami nakaka-rest ng gusto for 2 months na. Kaya, ganon siguro epekto sa akin din. Yun. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga videos na nagbibigay sa akin ng stress, gano'n. So, at the age of 40s talaga, iwasan na talaga natin yun. Lalo natin na tumatanda na talaga tayo. So, update ko kayo sa ito guys, early in the morning, as early as like 7 o'clock, yun, nagdi-drill na sa labas, napakaingay na. So, imbis na gusto mo matulog ng hanggang alas 9, ganun ba, o gusto mo magpahinga, talagang super ingay talaga. Nagpupukpukan na, ganun, nagmamartilyo, nagdi-drill, nagkakat ng metal. Yun, imbis na matulog ka, makakapagpahinga ka, hindi mo magagawa. Araw-araw yan. Buong araw. Simula 7 o'clock or 6:30 until 4:30 or 5 in the afternoon. So, yung asawa ko din, apektado din yung pagtulog niya. Tapos ito, paglabas mo, yan, ang kalat. Super kalat. So, yan nakikita namin for over 2 months na ganyan sa labas. So, imbis na yung utak mo ba, yung gusto mong magkampante o gusto mo mag-clear ng utak mo, lalong bumibigat yung pakiramdam mo. Tapos,
paglalabas ka, papasok sa trabaho, uuwi ng trabaho, yan makikita mo. Yung napaka-heavy na ba yung pakiramdam mo. So, dito kami ngayon sa third floor. Yan, ganyan yung nakikita namin ha. Tapos maalikabok pa yan, super maalikabok sa amin. Kaya siguro inuubo kami na tatlo. Yun. So pagbaba mo, ganyan, maraming mga pintuan, maraming mga yan, dyan sa second floor, yan, makikita mo. So napaka-stressful talaga. Minsan patintero kami pag bababa kasi nga maraming mga materyales na nakaharang. Yun. So ito yung mga ibang stress ko sa buhay. Nung bumaba yung asawa ko, nakita ako ni Tiara na parang nahihirapan. Sabi ko, anak, hilutin mo naman ako. Yan, ganyan yung niya. Ganyan yung pagmasahe niya sa akin. Yan, pinupukpuk-pukpuk niya yung likod ko kasi nakahiga lang talaga ako buong araw. So, nasabi ko, masakit ang likod ko, masakit ang balakang ko, gano'n. So, may concern din naman yung anak ko, yung 4 years old ko. Tinalikuran pa ako, wala na. And then, dito na ako sa, kama kumain. Pinabili ko yung asawa ko ng bunsya, yan. Gulay, tapos yung noodles, may meat. Kasi hirap na ako na yung tatayo ako na matagal at saka magluto. Parang may lalabas sa puwet ko. Yung sa term namin is parang parang buhaon, ganun. Yung basta, ang baba na talaga ng mattress ko ba kasi akyat baba sa third floor. Pag umaga, bababa ako, magmamadali kasi may kailangan ko mag-report sa school. Tapos magmamadali na naman pagpaakyat pagtanghali, may dala akong grocery kasi magluluto ako para sa kanila. Yung ganun ba? Tapos magpapahinga lang konti, hindi ka naman makakapapahinga kasi maingay. Bababa ka na naman mga 4:00, papasok sa work, tapos uuwi ka ng mga 9:30. Ganun, aakyat ka na naman ulit. Parang ganun yung ko for over 2 months. Kaya siguro nag-bleed talaga ako kasi hindi ako sanay sa akyat baba ba. Tapos mabigat pa yung bag ko na bitbit. Kaya ganito ako ngayon, nasa kama lang ako kumakain. Tapos higa lang ako buong araw. First time ko na nagpabusog dito kasi sabi ng doktor kakain ako.